Okay guys, alam niyo ba sa paggamit ko nitong aking Honda XRM 125 ay meron akong napansin dito, no? Habang ginagamit ko siya. Since na semi-automatic siya, may isa akong napansin na bihira tong i-review o i-vlog. Hindi ko alam kung bakit. Yun nga lang, baka mapagalitan ako ng XRM ay ng Honda. So, itong Honda XRM 125 ay meron siyang panel indicator na digital. No, kapag doon mo siya titingnan, doon mo titingnan kung ano yung mga nangyayari sa motor mo. Kung tumatakbo ba, naka-neutral, or nakagarahe lang, or may mga indication siya na makikita mo. So, let's take a look. Kasi meron akong nakita doon, napansin na nawala. Ibig sabihin, wala dito sa Honda XRM 125. Hindi ko alam kung bakit wala, di ba? Basta ang sinabi lang sa akin kasi bumalik ako sa sa Honda mismo. At sinabi ko, bakit walang ganito? Bakit walang ganito? Ano 'yun? Yeah. So ano 'yun? Ano paliwanag sa akin? Nila kasi semi-automatic na siya. So let's take a look. Sa Honda XRM. Ito ang sinasabi ko. Ayan. Yan ang sinasabi ko. Ayan. Diba? Sa unang tingin mo pa lang, kasi binablog nila, nire-review nila ng mga vlogger o kaya ng mga nakabili nito. Pero merong isang bagay na hindi nila nababanggit. At kahit yung mga sa sales, hindi nila nababanggit. Kapag ginamit mo na lang, saka mo malalaman. No? Kapag ginamit mo, saka mo malalaman. At medyo nadismaya ako ng konti. Dahil doon. Siguro dahil hindi ako sanay ng automatic. Sanay ako puro decluts. Alam mo yung ang wala rito? Yung gear acceleration monitor. Hindi mo alam kung naka-segunda ka na, o naka-primera ka, naka-segunda, naka-tersera, o naka-kwarta. Kasi meron lang siyang hanggang 4 na gear acceleration speed. So hindi mo alam yun. Sige ka lang ng kadyot nitong silinyador at apak ng apak, diba? Habang speed ng speed. So hindi naman naka-indicate dito kung anong speed meron ka. Subukan yung bumili. Malalaman nyo. Diba? Sa susunod na vlog habang tumatakbo, ipakikita ko sa inyo. Wala siya. Yun ang dapat ilagay pa rin sa isang motor. Kasi napaka-importante nun. Lalo na sa mga beginner. So, ibig sabihin, pakikiramdaman mo. Kasi yun ang sinabi sa akin nung mekaniko doon sa Honda. Pakikiramdaman mo na lang, sir. Kasi semi-automatic yan. Which is hindi naman pwedeng ganun, di ba? Paano kung beginner? Tapos pakikiramdaman ko. Di ba? Kung beginner, apak lang yan ang apak Kadyot lang yan ang kadyot nito. Di ba? So yun ang yun ang wala. Dito, hindi natin makikita kasi hindi umaandar. Pero sa susunod, pakikita ko sa inyo pag pinaandar natin to. At dun makikita, wala siya nakalagay. Dito pa lang kasi, kaya pinakita ko to sa inyo. Kasi dito pa lang kasi, wala ka na makikita rito. Ibig sabihin, kapag wala rito, wala rin sa monitor. Hindi mo rin makikita sa monitor yan. Kasi ito yung indicator niya. Naiilaw to at meron din doon. So, kaya ito, wala. So, yun. So, ibig sabihin, itong XRM 125,
Yung sinasabi nilang pwede sa mga newbies, sa mga beginner, I did not recommend this to the beginner. Kasi hindi pa nila, yung mga beginner, hindi man na nila alam kung paano makiramdam. Kasi alam lang nila, magpatakbo lang. Magpatakbo ng magpatakbo. Kaya itong Honda XRM 125 na to, dahil walang ganyan, walang indicator kung anong speed ka na, either primera, segunda, tercera, kwarta, walang nakalagay dyan. So, ibig sabihin, this is for professional. No? For professional riders, itong unit na to. Yun lang ang aking, okay lang naman na wala. Basta professional lang gumagamit, kayang-kaya niya. Kayang-kaya niya yan. Pakikiramdaman niya, ay, ang bilis ko na pala. So, yun. So, makikita mo naman, kung marunong ka, pag-aaralan mo yung speed, yung number ng speed. Siyempre, makikita mo naman, may number naman yan kung anong speed na number mo. Diba? So, 20, 30, 40, 60 km per hour yung speed mo. 70, 80, 90 hanggang sa pinakatak 100. Actually, napatakbo na natin siya 106. Yun, top speed niya. Although it is 125. So, nabitin tayo dun sa kalsada. Okay, siyempre. Nabitin tayo sa kalsada. Di kukurbada na. May minor tayo. So, yun. Kaya, hanggang sa 106 lang siya. Sa akin, sa akin yan. Yung top speed niya. Pero ang bilis niya talaga. Super talaga. Napakaganda. Napakaganda pang long ride. Yun nga lang, this is for professional riders. This is not for beginner. Yun lang. Yun lang napansin ko dito. Okay guys, hoping nabigyan ko kayo ng information about this motorcycle kung kayo ay bibili ng ganitong klaseng motorcycle. So, wala namang problema sa body niya. Walang problema all in all. Only that one. Yung gear indicator. Kung anong speed meron ka na. Maliban dun sa number, sa kilometer per hour na nakalagay. So since na semi-automatic siya, maaring yun ang babasihan mo. Ang bilis ko na pala. Kasi hindi mo naman siya mapapabilis ng 60 km per hour na nakasigunda ka. Which is, magrereklamo yung makina. So yun, possible na ganun siguro. Ganun siguro. So, patuloy pa natin itong pag-aaralan. Patuloy pa natin siyang didiskubrihin kung anong meron ang Honda XRM 125. Till the next rabas. Okay? So, sa mga susunod na rabas natin, doon natin malalaman. Okay? Mga rabasero, God bless everyone.